Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte kinaharap ang arrest warrant mula ICC makaraang makabalik ng bansa. 3 airport security personnel sinibak sa pwesto matapos masangkot sa viral tanimbala sa NAIA. Slovenia nangangailangan pa ng mas maraming Pilipinong manggagawa. Pamilya ng mga biktima ng EJK noong Duterte drug war naniniwalang abot kamay na ang katarungan. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iginiit na iligal ang isinagawang pag-aresto. Ilang mga Pilipino, inilarawang pagbibigay hustisya ito sa EJK victims. Mactan Cebu International Airport, kinilala bilang best airport sa Asia Pacific. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa pinakamainit na balita ngayong linggo, arestado si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos makatanggap ng arrest warrant mula sa ICC ngayong Martes. Ang kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Inaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Martes makaraang makabalik sa bansa mula sa kanyang Hong Kong trip. Ito ay matapos kumpirmahin ng Malacanang ayon sa statement na inilabas ng Presidential Communications Office na nakatanggap ang Interpol Manila nitong madaling araw ng Martes ng kopya ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ang naturang warrant ay bunsod ng mga krimeng naganap sa kampanyang War on Drugs ng Administrasyong Duterte na kumitil sa buhay ng libu-libong Pilipino. Sa isang video na in-upload ni Veronica Duterte o mas kilala bilang Kitty sa kanyang social media account, mariing kinuwestiyon ng dating Pangulo ang basihan ng kanyang pagkakadetina. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Batay naman sa pahayag ni Senador Christopher Bongo hinggil sa kung ito ba ay planado. As a senator, I am a law-abiding citizen. So, sundin natin kung anong gusto nila. Kanina, yung sa gate, nasa loob, binawi yung pass namin. Ako naman, concerned lang po ako sa health ni Pangulong Duterte. Importante sa kanya yung kalusugan. Yun naman po ang pinangako ko sa kanya noon. Dalawa lamang sa doktor ni Duterte ang pinapasok dito sa loob ng Villamor Air Base ngayong umaga. Sa higpit ng seguridad, kinandado na ng mga tauhan ng Philippine Air Force ang Gate 5 ng Villamor. Samantala, batay sa naging pag-uusap sa telepono ni na Senador Go at anak ni Duterte na si Kitty, ay nasa maayos naman umano ang kalusugan ng 79 anyos na dating Pangulo. Samantala, sa panig naman ni dating senador at muling tumatakbong senador na si Gregorio Gringo Honasan, sinabi nitong double standard ang pagkakaaresto kay Duterte. Sabi ng Department of Justice at ng ating Pangulo, gumagana naman yung mga korte natin. Diba? Napatutupad naman yung tinatawag na due process, no? At saka yung rule of law. At saka, sabi ng mga abogado sa akin, Article 3, Section 1, protect life, liberty, and property, and then padaanin sa due process. Kung hindi natin kayang magpataw ng hustisya sa isang dating Pangulo, paano tayo magpapairal ng hustisya sa pangkaraniwang Pilipino? Yun ang inaalala ko. Pagbibigay diin pa ni Honasan na ang mga isyong kasalukuyang kinaharap ng bansa sa talakayan ng politika ay lubhang nakakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino. Hindi natin kailangan ng kaguluhan ngayon. Dahil nagiging unpredictable tayo eh. Yung mga mangangalakal, foreign investors, yung mga negosyante natin, ang gusto nila yung pagpapatuloy na magiging ng programa, continuity, predictability. Kung ganito, sabi nga nung iba, parang napaka-unpredictable natin. Sa kabilang banda, batay sa ICC, bagamat nagkabisa ang pag-alis ng Pilipinas sa naturang korte noong 17 ng Marso taong 2019,
ang jurisdiksyon nito sa mga di umano'y krimen na naganap sa teritoryo ng Pilipinas habang ito ay miyembro pa mula ikaunang araw ng Nobyembre taong 2011 hanggang ika-16 ng Marso taong 2019 ay nananatiling epektibo. Dagdag pa rito ayon kay Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, na kapag ang isang individual ay sinilbihan ng isang warrant of arrest ng naturang korte, siya ay kailangang isuko sa law enforcement officer ng isang miyembrong estado at agad na ipapadala sa Hague, Netherlands. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang dating Pangulo, habang mahigpit naman ang pagpatupad ng seguridad sa labas ng Villamor kung saan ilang puwersa ng kapulisan gayon din ang mga ambulansya ang nakaantabay dito. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Binigyang pagkilala naman ng Philippine Air Force ang 2 piloto na nasawi sa kamakailang pagbagsak ng eroplano sa Bukidnon. Iginawad kay Major Jude Salangoy at First Lieutenant April John Dadulla ang Distinguished Aviation Cross. Ito ang pinakamataas na parangal na matatanggap ng mga aviators sa Philippine Air Force. March 5 nang bumagsak ang sinasakyang eroplano ng 2 piloto na sana'y magbibigay lamang ng air support sa mga tropa na tinutugis ang NPA sa Bukidnon. Sa ibang balita, sinibak na sa pwesto ang 3 tauhan ng Office of the Transportation Security o OTS matapos masangkot sa tanimbalang modus sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Tanggal sa trabaho ang mga airport security personnel matapos akusahan ng isang senior citizen na may nakita umano itong dalang anting-anting o amulet sa kanyang luggage. Ngunit nang inspeksyonan, wala naman itong nakitang anumang bala. Ipinost ng biktima ang kanilang karanasan sa NAIA at nag-viral kung saan sinabi ng biktima na halos maiwan sila ng kanilang flight patungong Vietnam dahil rito. Kaugnay nito, sinisiguro naman ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na nakakaharap sa administrative charges ang 3 OTS officers matapos ang investigasyon. Magandang balita naman, nangangailangan ng bansang Slovenia ng mas marami pang Pilipinong manggagawa matapos mapirmahan ng Slovenian Foreign Minister ang bagong kasunduan sa labor mobility sa bansa. Layo ng kasunduan na matiyak ang patas at malinaw na mga oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino sa Slovenia. Base sa datos ng Department of Foreign Affairs, nasa 413 ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa nasabing bansa na karamihan ay clerical support workers, service and sales workers, technicians at associate professionals. Dagdag pa ng Foreign Minister, inaasahan nila ang pagtanggap sa mas maraming Pilipinong manggagawa dahil sa kanilang dedikasyon, strong work ethic at katapatan. Isa pang magandang balita, ligtas nang nakabalik ng bansa ang 3 nating kababayan na naabandona bilang crew members ng Team Porter, isang na-salvage rescued vessel ng Germany. Nangyayari ang pag-abandona kung ang may-ari ng barko ay hindi nagpapasahod ng hindi bababa sa 2 buwan. Kasama rin dito ang mga kaso kung saan ang marino o may-ari ng barko ay kusang pinutol ang kanilang ugnayan, kabilang ang hindi pagsunod sa mga pagbabago sa kontrata sa loob ng parehong panahon. Sa datos ng Department of Migrant Workers mula Enero hanggang Disyembre noong nakaraang taon, mayroon ng kabuuang 373 na kaso ng mga abandonadong Pinoy seafarer na nakadeploy sa iba't ibang sasakyang dagat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, inaprubahan na ng Department of Health o DOH ang 11 gamot na mapabilang sa listahan ng Philippine National Formulary bilang essential medicines. Kabilang sa listahan ang bakuna laban sa matinding diarrhea o pagdudumi ng mga bata, gamot sa HIV o AIDS, sintomas ng Alzheimer's disease, pati na rin ang mga contraceptive.
Pinaalalahanan naman ng PhilHealth ang mga ospital at ibang mga pasilidad na pangkalusugan na tiyaking ang mga supply ay palaging magagamit ng publiko. Dismayado naman ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS sa mga online users na nagpapasyang i-post ang pagmamalupit sa hayop sa social media sa halip na magsampa ng kaso. Ayon kay PAWS Chief Ana Cabrera, wala umanong magagawa ang organisasyon sa video maliban kung magsumite ng reklamo ang kampo ng naagrabyado. Dagdag pa niya, may posibilidad pang magkaroon ng oras ang salari na gumawa ng dahilan, depensa para sa krimen o di kaya ay magtago. Kung kaya't hinihikayat nito ang publiko na magsampa ng kaso laban sa mga nagmalupit sa hayop upang managot ang mga nagmamaltrato. Susunod sa News Force. Mga taga-suporta ni Duterte iginiit na iligal ang isinagawang pag-aresto. Ilang mga Pilipino inilarawang pagbibigay hustisya ito sa EJK victims. Mark Carney, kinilalang bagong liberal leader at susunod na Prime Minister ng Canada. Paggamit ng power bank sa flight, ipinagbabawal na sa Singapore, Thailand at South Korea. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Dahil sa pagkakaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng asahan ang pagprotesta ng kanyang mga taga-suporta. Kaya naman nag-deploy ng mga uniformed personnel sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nagdeklara ng heightened alert ang Philippine National Police o PNP matapos ang pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil umano ito sa posibleng kaguluhan at pagsasagawa ng malawakang protesta ng mga taga-suporta ni Duterte. Kaya naman inalerto nito ang mga regional offices at national support units nito para maiwasan ang posibleng banta sa seguridad ng publiko. Binantayan ng mga kapulisan ang ilang mga lugar na pinagdadausan ng protesta gaya ng EDSA Shrine, Menjola, People Power Monument sa QC at sa iba pang bahagi ng bansa. Maximum tolerance naman umano ang magiging aksyon ng kapulisan kung sakaling magkakaroon ng protesta. Nito lamang Martes nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Matatandaang daang-daang mga taga-suporta ni Duterte ang pumalibot sa Villamor Air Base sa Pasay City. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang panig naman, tila nabunutan ng tinik sa dibdib ang mga naulilang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing o EJK matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte makaraang makabalik ito ng bansa nitong nagdaang Martes. Si Duterte ang naglunsad ng mas pinaigting na kampanya laban sa droga simula noong kanyang administrasyon. Nadakip ang dating Pangulo sa bisa ng arrest warrant na ipinataw ng International Criminal Court o ICC. Nagdaos ng misa ang mga pamilya ng biktima ng EJK. Nabuhayan ng pag-asa ang mga pamilya ng mga nasawing biktima at naniniwalang tuluyan ng makakamit ang hustisya sa mga biktimang karumal-dumal na pinaslang at inakusahang gumagamit ng ilegal na droga na itinuturing na crimes against humanity. Sa datos ng gobyerno, higit 6,000 ang napatay sa operasyon habang mayroong mahigit 27,000 hanggang 30,000 na mga kaso ng EJK ang naitala noon sa bansa.
Kaugnay pang ulat, iginigiit ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iligal ang pag-aresto sa kanya ng ICC. Pahayag naman ng ilang mga Pilipino, indikasyon ito ng hustisya para sa mga naging biktima ng extrajudicial killings. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Bago pa man maaresto ng ICC, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay maingay na ang bangayan ng pamilyang Marcos at Duterte. Kaya naman makaraang arestuhin ng dating Pangulo, mas mararamdaman ang tensyon sa pagitan ng mga taga-suporta ng dalawa. Ayon kasi sa mga taga-suporta ni Duterte, hindi dapat at iligal ang pag-aresto sa kanya. Illegal yung pagkaka-aresto sa kanya eh. Hindi naman dahil walang proseso na ginawa eh. Hindi pwedeng makialam na yung ICC sa atin kasi hindi na tayo sumali. Illegal kasi unang-una wala na tayo sa ICC, di ba? Ang ICC, pwede lang siyang pumasok once na yung Supreme Court natin, yung justice system natin, hindi nagpa-function. So nagpa-function naman siya, dapat dito siya litisin. Kung meron mang kaso na kakarapin, sana dito na lang sa Pilipinas at wag na dun sa ibang bansa. This is kidnapping. Alam nyo yon kasi hindi naman pinakitaan si Pangulong Duterte o ang kanyang legal team ng original na warrant of arrest. This is just a digital copy. Paniwala pa ng iba, pamumulitika umano ang pagpapaubaya ng pamahalaan na arestuhin si Duterte. Pamumulitika talaga yan. Kasi unang-una, si Sara, inano nila, di ba? Tapos ngayon naman si Digong. Dahil po sa dahil marapit na pong eleksyon, baka isabi yung sign po na ginaganon yung pinapainano si Pangulong Duterte. Sa kabilang banda, tinuturing naman ng ilang mga Pilipino na tanda ng hustisya ang pagka-aresto kay Duterte para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Motivating kasi what Duterte did was bad, it should not be forgiven, but he was not really under any real threat of punishment. Kaya what just happened, it just makes me feel a lot more hopeful for the future. Ibig sabihin, tama lang na hinayaan ni Marcos na maaresto si Yes Duterte. po, tama po. Dahil? Ayun nga po, na ang daming nadadamay na inosenteng tao. Tapos, walang kamalay-malay, bigla na lang magkakaroon ng ganong sakuna. If we are gonna focus sa spiritual things, I think he should be arrested kasi yung pagpatay po is hindi po siya karapat-dapat sa human being. Like there should be a process in everything. Kaya naman bukod sa mga protestang pinapatigil ang paglilitis kay Duterte, ay mayroong ding nagpakita ng suporta dito bilang panawagang mabigyan ng hustisya ang naging mga EJK victims. Martes nang arestuhin si Duterte dahil sa umano'y kasong crimes against humanity ayon sa ICC. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng ICC sa Hague, Netherlands para sa gagawing paglilitis. Kung lumabas na guilty si Duterte, posible umanong maging 30 taong pagkakakulong ang ipapato sa kanya ayon sa tagapagsalita ng Malacanang. Ngunit dedepende pa umano ito sa magiging depensa ng kampo ni Duterte. Francis Riudique, nag-uula para sa Golden Nation Network. Aabot sa 12 mga kababayan nating overseas Filipino workers o OFWs ang nabiktima ng human trafficking matapos iligal na ma-recruit sa sindikato ng online gaming hubs sa Myanmar. Isa pa lamang sa 12 biktimang Pinoy ang ligtas nang nakauwi ng bansa kung saan naaresto na ang illegal recruiter nito at sumasa ilalim sa investigasyon upang matukoy ang salarin sa likod ng illegal na pagre-recruit ng mga Pilipino sa Myanmar, Laos at Cambodia. Sa ilalim ng modus, papangakuan ng mga Pilipino ng disenteng trabaho kung saan mataas magpasahod, ngunit mauuwi lamang ang mga ito sa pagmamaltrato sa Malapogo Hub na trabaho. Samantala, magsasampa ng kaso ang isang babaeng miyembro ng Special Action Force o SAF laban sa common law wife o ikalawang asawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia matapos siyang pukpukin nito ng cellphone sa kasagsagan ng pag-aresto kay Duterte. Hindi pinangalanan ng pulis na nagtamo ng malaking bukol sa kanyang ulo.
Nahuli rin ang nagawang pananakit ni Hanilet sa pulis na pansamantalang inilalayo ang mag-ina ni Duterte upang makadaan ng dating Pangulo patungo sa chartered plane na nagdala sa kanya sa The Hague, Netherlands. Wala naman umanong nasaktan sa kampo ni Duterte ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. Kinilala ng Airports Council International o ACI World ang Mactan Cebu International Airport bilang best airport sa Asia Pacific sa ilalim ng 5 to 15 million passengers per annum category. Binibigyang karangalan nito ang kahusayan ng paliparan base sa karanasan ng mga customer. Sinusukat din nito ang passenger satisfaction na direktang kinokolekta mula sa mga bumabiyahe sa paliparan. Pahayag ng General Manager ng paliparan, hindi lamang ito karangalan para sa Cebu, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Balitang pandaigdigan, wagi ang dating central banker na si Mark Carney bilang bagong pinuno ng Liberal Party at inaasahang susunod na Prime Minister ng Canada. Nakakuha ng landslide win si Carney na mayroong 85.9% na boto sa nakaraang halalan. Si Carney ang papalit sa kasalukuyang punong ministro ng Canada na si Justin Trudeau. At sa kanyang panunungkulan, nakahanda si Carney na harapin si US President Donald Trump sa usaping trade war ng Canada at Amerika. Ipinagbabawal ng gamitin ang mga power bank sa mga airlines ng Singapore, Thailand at South Korea. Magsisimula ang pagbabawal ng paggamit ng power bank sa Singapore ngayong darating na Abril, habang sa Thailand ay magsisimula na ngayong Sabado. Sa kabilang banda, nauna nang nagpatupad ng ban para sa mga gumagamit ng power bank ang South Korea nitong Marso. Itinuturing kasi itong lithium batteries at ipinagbabawal ang paggamit nito kasunod ng sumiklab na sunog sa isang eroplanong Air Busan patungong Hong Kong noong Enero na itinuturong isang electronic device o power bank ang sanhi ng sunog. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinaharap ang arrest warrant mula ICC makaraang makabalik ng bansa. 3 airport security personnel sinibak sa pwesto matapos masangkot sa viral tanimbala sa NAIA. Slovenia nangangailangan pa ng mas maraming Pilipinong manggagawa. Pamilya ng mga biktima ng EJK noong Duterte drug war naniniwalang abot kamay na ang katarungan. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iginiit na iligal ang isinagawang pag-aresto. Ilang mga Pilipino, inilarawang pagbibigay hustisya ito sa EJK victims. Mactan Cebu International Airport, kinilala bilang best airport sa Asia Pacific. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.